Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako, hinangaan si Senator Ruben Padilla sa kanyang post hinggil sa pagrespeto ng freedom of speech, mga kabibig. Opo mga kabibig, ito pala ang istorya mga kabibig. Susunugin daw si Senator Ruben Padilla. Meron siyang istorya na humiling sila ng tulong sa NBI kasi ang pamilya niya ay na-concern na sa isang kampanya na susunugin daw si Senator Ruben Padilla at parang naguluhan, natakot ang kanyang pamilya. Tapos may nag-advise or parang sinasabi nila na huwag nilang ituloy ang pagsampa ng kaso sa NBI kasi politiko si Senator Ruben Padilla. At ganun talaga ang buhay ng isang politician. Dapat daw hindi balat sibuyas. Naku, sino ba ang pinadiringgan ni Senator Ruben Padilla? So heto kabibig ba? Heto ang post ni Senator Ruben Padilla ba? Basahin natin ha para aware kayo kung ano ang laman. Kasi baka sabihin yung gawa ko naman. Ito kasi ang post. Ito yung nag-trending na post ni Senator Ruben Padilla. Yan. Kapag kayo nagrereklamo, pinakinggan namin kayo dahil sabi nyo freedom of expression at speech. Pero kapag kayo naman ang inireklamo, tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Pambihira talaga. Practice what you preach. Yan ha. Tapos mga kabibig, ito kasi ang, ayan o, kita nyo naman, di ba? Within that statement, meron ding maliit na kwento si Senator Ruben Padilla. Ito pala ang nangyari. Bismillah, ang aking buong pamilya nagkaroon ng matinding pagkabahala nang mayroong naglabas sa social media ng isang kampanya para sunugin si Ruben Padilla. Nagkaroon ng paghihigpit sa aming mga pupuntahan at sa hanggang ngayon ay naka-red alert pa rin ang aking security. Dahil ang mga ganitong kampanya, ayon sa kanila, ay baka sakyan ng mga terorista. Sa madaling salita, isinangguni ng pamilya ito sa NBI para makapagbigay ng statement upang maipaalam sa kanila ang threat na sineseryoso ng aming security. Kaya't kagyat naman na nakipag-coordinate ang NBI at nakapagsunduan na mag-file ng kaso ang aming pamilya sa mga nagpakalat at nagkampanya nito. Pero napagkasunduan ng pamilya na bitiwan ang pagreklamo ng cyber libel dahil hindi mainam sa isang politiko ang maging balat sibuyas. Nako, dahil dito, marami ang humanga kay Senator Ruben Padilla. Dahil dito, sabi nila, mas mainam pa si Senator Ruben Padilla marunong magkilatis at magtimbang-timbang sa kung ano ang dapat gawin. Sabi dito, sa isang politiko, hindi mainam sa isang politiko ang maging balat sibuyas. Tama. Kasi, pero sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, kung ako lang, okay lang. Kung ako yung patatamaan, kung ako yung maraming bashers, okay lang. Pero dinamay daw ang staff ni Senator Risa Hontiveros. Yun ang ayaw niya. Kasi bakit idadamay yung mga staff niya? Kung sa kanya lang kaya ni Senator Risa Hontiveros yun. Yun ang kanyang statement mga kabibig, hindi yung statement ko. Kasi naintindihan ko rin si Senator Risa Hontiveros, it's because she is thinking about the welfare and security ng kanyang staff. Kasi na-mention niya ni alias Rene sa kanyang video, yung pang-unang video. Kaya nag-action si Senator Risa Hontiveros na imbestigahan ang video ito, sino ang utak ng video ito, kailan ito nagawa ang video, anong computer, and so on and so forth. Pero maintindihan din natin si Senator Ruben Padilla sa kanyang point of view na kung isa kang politiko, wag kang dapat maging hindi mainam na maging balat sibuyas. Intindihan din natin siya. Yung point of view niya na kahit delikado na ang buhay niya, pati ang kanyang pamilya, ay mainam na hindi nila sila
nagsampa ng kaso. Binitawan nila yung reklamo nila ng cyber libel. Yung mga taong nagpapakalat ng chismis at nagkampanya na sunugin si Senator Ruben Padilla. O, in fairness, ngayon ko lang nalaman na meron palang ganun kampanyahan ni sila. Grabe naman yun, oy. Napakabastos na kampanya na susunugin si Senator Ruben Padilla at baka kasali ang kanyang pamilya, no? Uy, grabe. Sino bang Huloy. Pero in fairness naman kasi Senator Ruben Padilla, naintindihan niya at nabigyan siya ng advice ng kanyang pamilya na isa kang politiko. Lahat ng mga bashing, lahat ng mga tawag dito, threat, harapin mo kasi pinasok mo yung karira bilang politiko is normal lang yan. So, sabi ng iba araw-araw kumakain ng bala ang mga politiko. 'Di ba? Kaya marami silang security, 'di ba? So ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. True freedom is not the ability to do anything without consequences, but rather the freedom to make choices within a framework of responsibility and respect for others. Sabi ni Christine Higgins. Ito pa. Dapat yung mga sensitive ID tumatakbo for public office. Maging private citizen na lang para di mapuna at matanong for accountability. From Lynn Camba. Ito pa. Binoy, bilang senador, dapat alam mo, freedom of speech is not absolute. May kakibat na responsibilidad bawat sasabihin. Pwede pumuna, pwede magbaktikos sa mga public officials, pero kung malisyoso ang intensyon, gumawa ng paraan sirain ang reputasyon, lagpas sa boundary, may pananagutan na sa batas. Sabi ni Muhammad Brown. Ito rin, kung ako din sa presidente, kasuhan din niya ang mga bumabastos sa kanya, ang mga gumagawa ng fake news tungkol sa kanya, at yung mga nagbabanta sa kanya, dami kong nakita sa na sobra-sobra daw ang pambabastos. Hindi lang ang presidente, pati ang vice-presidente. 'Di ba? Lantara na sa social media. Kung ano-ano ang mga sinasabi. Pati si Tata Digong. Pinatay na nila si Tata Digong sa social media. 'Di ba? Ito pa. Ang pagsampa ng kaso sa korte ay isa rin pong batayang karapatan ng tao tulad ng sinasabi mo, idol, ng karapatan ng papapahayag ng damdamin. Di siya pananakop tulad ng iniisip mo. Kung walang nilabag ng batas, idol, magharap sila sa korte upang malaman ang nagsasabi ng totoo. Freedom of speech is very important, but telling false testimony is against the law. Ganyan talaga ang isang tao pag guilty, sobrang defensive. Tingnan nyo si VP, sobrang paninira sa kanya, pero chill lang. Mamatay kayo sa pagbabatikos sa kanya, may isang tao dyan, isa lang ang bumalita sa kanya, isang katerba na ang kinasuhan from Bro Fernando. Ito pa. Yung mga taong walang tiwala kay Robin, huwag nyong nang siyang iboto sa eleksyon. Total, di naman kayo ang kaawaan sa kanya kasi mas marami pa ang may gusto at may tiwala sa kanya. Maprinsipyo si Senator Ruben Padilla at alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Correct po kayo, Mr. Senator, mga iyakin yan sila. Pag nabuking, nag-file agad ng kaso para matakot yung nagsalita ni nasaan ang freedom of speech. Ito pa. Tama ka, Senador, ang nasa kapangyarihan ng ating bayan, lalo na ang mga nandyan sa Malacanang, iba pang kasama, ay talagang walang tawag dito, hindi mapagmahal sa kapwa. Uy, kabibig ha, meron akong nakitang komento ni Banat Bay tungkol dito. Okay ha, hanapin ko yung komento ni Banat Bay. Wait for a nasan ba yun? Parang nasan ba yun? Wait for a while. Talagang grabe bumanat si Banat Bay kay Risa Hontiveros. Talagang sinagot niya si Risa Hontiveros sa Banat. Kasi isinali si Banat Bay sa mga vloggers na kinasuhan ni Senator Risa Hontiveros. Ito na. Uy, si Hontiveros nagdemanda sa mga vlogger. Alam mo, Hontiveros ha, sa totoo lang, hindi ko magets kung bakit yung mga vlogger ang dinemanda mo. Kasi dapat ang dinemanda mo, di ba, si Rene.
Dapat na pinatawag mo sa Senado si Rene. Pero bakit ang mga vlogger ang pinupuntirya mo? Nag-react lang naman kami. At tinatanong nga namin sa'yo kung totoo. At ang challenge nga namin na ipatawag mo na magkaalaman ng katotohanan. Isa pa, si Topacio, hinamong ka. At napakaraming akusasyon tungkol sa tanim witness. Bakit hindi mo sinama sa demanda? Oy, natatakot ka bang ilabas niya mga ebidensya? Naku naman. Isa pa ha, kung may pangarap kang maging presidente, napakaaga mo naman maging abusado. Ay nako, Ontiveros. So yun mga kabibig, ito pa, marami siya mga videos dito mga kabibig ha. Disclaimer lang, ito yung mga videos ni Witness mo, ayaw mo, ito pa. Ito. Ako'y nagre-react lang. Ako'y content creator lang na nagre-react at isang mamamayang Pilipino na nagsasabing if this is true, dapat talaga kayong i-ethics complain. No? If this is true, you should be removed in the Senate. Yun ang sa akin ha. Kasi pambihira ho. And the accusation sa inyo ay hindi lang isa. Marami pa pong sinabi si Topacio na akusasyon sa inyo. Yun nga ang kinakataka ko eh. Bakit hindi nyo kinasuhan si Topacio? Siya yung nanggahamon sa inyo. Asuhan mo o libel na magkaharap tayo at magkalabasan tayo ng ebidensya. Kasi siya mismo pinangalanan niya. Direkta, hindi siya nag-react. Direkta siya, sinabi niya. Ganito pagkasabi niya na parang hindi na ako nagtataka na lumabas yan si Rene o si Michael kasi ginawa na ni Ontiveros siya. Yan yung sinabi ni Topacio. Eto ka, kasi siya pa yung abogado. Kaya nga sinasabi niya, kasuhan mo, eto sinasabi ko na sa'yo. Nagtatanim ka, yun ang sinabi ni Topacio ha. Ba't di niya kinasuhan si Topacio? Dahil magkakalabasan ng ebidensya. Ako'y nagre-react lang. Sino ba ang nasa likod nito? Ako'y nagre-react lang. Ito pang other. Hihin ko po sa inyo bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga mapapanganib. Hindi, madam. Hindi ka bukas. Kayo nga, ang dami niyong akusasyon sa mga Duterte. Ang dami niyong akusasyon kay BP Sara Duterte. Matitindi ang akusasyon ninyo sa mga Duterte. Kinasuhan ba kayo? Even if sabihin mo ng senador kayo, the mere fact na kung ano-ano ang sinasabi ninyo, pwede pa rin kayong kasuhan. Diba? Ang alam ko, immunity, I think yung 6 years lang eh. Pero pag lagpas sa 6 years, pwede kayong kasuhan. O kaya, at least, kung hindi man doon sa mga akusasyon nyo sa mga Duterte, pwede kayong kasuhan ng ethics complaint ng mga kaalyado ni Duterte. Pero hindi nga kayo kinakasuhan. Kasi nga po, si Pangulong Duterte, yan ang sandigan ng free speech. Lagi niya sinasabi yan, di ba? Hihin ko po sa inyo Ito pa. Bilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So, Parang may lambing yung Banat Bay. Hindi, yung kay Crisette medyo may sungit eh. Jason, parang matanda na yan. Ganun Banat Bay. Yun. Biro lang ha. Joke, walang ganun. Nagpapatawa lang ako. Baka na naman sasabihin nito, magdedemanda na naman siya. Illegal crash. Abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan. Ma'am, si Michael, pwede bang siya unahin mo? Siya yung nagsalita eh. Siya yung nag-akusa sa'yo. Bakit kami? Yan yung talaga hindi ko mag-gets eh. Ito hindi ako nagre-reklamo na kinasuhan niya. Walang problema eh. Kalayaan mo yan eh. Kalayaan ko rin magsalita. Pero nakakapagtaka lang talaga. Inuna mo yung vlogger kasuhan kaysa kay Michael. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu. Ito rin mga kabibig. Merong taong nagsalita, may taong nagsabi, ikaw daw ang may kagagawa ng mga maling akusasyon o whatsoever. Sa madaling salita, may isang taong na nag-a-accuse sa'yo. Kami, nagre-react lang at sinasabi namin, oy, Ontiveros, sagutin mo ito. Oy, Ontiveros, pasinungalingan mo ito. Kasi may nag-accuse sa'yo. Yun lang ang aming sinabi. Wala kami sinasabi, uy, Ontiveros, ano ka, ganito ka. According dun sa tao na yun, alam mo, even the Supreme Court says that, hindi maaaring makasuhan yung mga
nag-share. Ang pwede mo lamang kasuhan ay yung mismong tao na nagsabi nun. Wala naman kaming dinagdag bawas dun eh. Kung ano lang sinabi niya, yun lang din ang aming sinireaksyonan. Anong klaseng mambabatas ka, hindi mo maintindihan ng batas? Merong taong nagsalita, may taong nagsabi, ikaw daw ang may kagagawa ng mga maling akusasyon o whatsoever. Sa madaling salita, may isang taong na nag-a-accuse sa'yo. Kami, nagre-react lang at sinasabi namin, oy, Ontiveros, sagutin mo ito. Oy, Ontiveros, pasinungalingan mo ito. Kasi may nag-accuse sa'yo. Yun lang ang aming sinabi. Wala kami sinasabi, uy, Ontiveros, ano ka, ganito ka. According dun sa tao na yun, alam mo, even the Supreme Court says that, hindi maaaring makasuhan yung mga nag-share. Ang pwede mo lamang kasuhan ay yung mismong tao na nagsabi no. So yun kabibig, yun ang mga opinyon ni Banat Bay hinggil sa issue ni Senator Risa Hontiveros kung saan kasali si Banat Bay na kinasuhan ni Senator Risa Hontiveros. So yun lang kabibig ang ating Bidos Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!